Hello mga boss. Ang gagawin natin ngayon, ayan, bale meron akong isang smart TV dito ng brand ay Haier or Haier na 39 inches na frameless. So, ang issue nitong TV na to, dead set, no power. Ayan, bale nabuksan ko na. Kung papansinin nyo, bale naging problema nitong TV na to, yung kanyang main power supply. Ayan, sunog. Kung baliktarin natin tong board, ayan, mukhang okay naman yung power supply. Pero, nung tinalikod ko mo, boss, ayan, sunog yung nakita ko. So, yan bali yung ayusin natin ngayon. Pero bago yan, sa mga bago pa lang dito sa ating channel, huwag sanang kalimutan mag-subscribe. At pag-ipindot na rin notification bell para sa susunod na upload na gagawin natin, ma-notify kayo. So, gagawin natin dito mo, boss, dahil sunog yung board nitong power supply, bali maglalagay na lang tayo ng 4 wires module. Ayan. So, yun na lang bale gagawin natin dito para mapaandar natin tong TV na to. Ito kasing board nitong power supply na to mga boss, kung titignan yung mabuti, meron tong SMD na sunog at pumutok. Medyo mahihirapan tayo kung i-repair natin tong power supply na yan. Kaya yan na lang bale ilalagay natin. So, sa mga baguhan dyan, bago tayo maglagay ng 4 wires module, unang gagawin natin dito sa power supply na yan, bale tatanggalin natin lahat yung mga sunog na parts at mga shorted na pyesa. So, yun bali ang unang gagawin natin bago tayo maglagay nitong 4 wires module. So, ikakat ko na tong video mga boss. Alisin ko lang yung dapat alisin na parts dito sa power supply board na yan para matry natin tong kanyang power supply. So, gawin ko na muna. So, ayan, bali tapos ko nang malinis tong power supply. Ayan, kung titignan nyo mga boss, malinis na. So, natanggal ko na rin yung mga dapat tanggalin na parts dito sa power supply na yan. So, ito yung section na sunog kanina. Ayan, malinis na. So, ito naman yung mga tinanggal natin na mga parts dito sa power supply board na yan. Ayan. So, ito yung kanyang regulator, resistor, tapos SMD resistor at diode, at isang IC. Ayan. So, lahat yan mga boss, bali tinanggal natin dito sa power supply board na yan kasi yan na nga yung nakita natin na sunog at shorted. So, yung regulator, bali dyan nakalagay. Ayan. Ngayon, after natin matanggal yung mga sunog na parts na SMD at shorted na regulator, so, nag-test rin tayo ng mga parts dito sa kanyang primary, like fuse. So, good naman itong kanyang fuse. Ayan. Pati rin itong kanyang rectifier diode. Pati na rin yung mga diode na yan. Ayan. So, lahat ng diode dito sa primary section, tinest natin. So, good naman. Wala na tayo nakita pang shorted na parts. Ngayon mga boss, dahil good naman yung mga parts dito sa primary. So, pati pala sa secondary mga boss, para sure ball, nag-test na rin tayo ng mga parts sa secondary. So, good naman. Ngayon, dahil wala na tayo nakita pang problema na components or parts dito sa power supply board na yan. So, gagawin natin ngayon, bale, itatry natin tong power supply na yan mga boss. Tignan natin kung meron ba tayong masukat dyan sa main filter capacitor na yan na 320 volts DC. Bale, yung mahabang kulay itim na yan mga boss, yan bale yung pinaka main filter capacitor nitong power supply na yan. So, yun bale yung gagawin natin ngayon. Tignan natin kung meron ba tayong masukat na supply dyan sa capacitor na yan. Ayan, bale nilagyan ko na ng power cord tong power supply board na yan. So, magsusukat tayo ng voltage. Tignan natin kung meron ba tayong masukat na voltage dito sa main filter capacitor. Ayan, bago natin isaksak ng power cord, so iabang na natin tong ating test probe dito sa terminal nitong main filter capacitor. Ayan. Ngayon, pansinin nyo tong ating tester mga boss, saksak ko tong power cord. Dapat meron tayong masukat dyan na 320 volts DC. Ayan, kung titignan nyo, meron naman tayong nasukat na 339 volts DC. So, ibig sabihin mo, boss, good na tong ating power supply. So, pwede na tayong maglagay nitong 4 wires. Ngayon, bago natin lagyan ng 4 wires ng power supply na yan, so, make sure natin na dapat i-discharge na muna natin yung main filter capacitor. Kasi meron pa rin pondo yan, mga boss. So, papakita ko sa inyo na meron pang pondo yan. Bale, nakabunot na tong power cord. So, pansinin nyo mga boss, ayan. So, meron pa rin pondo yan, 100%. Ayan, taas pa rin mga boss, nasa 200
77, bumababa, ayan, papasinin nyo. So, sa mga baguhan dyan, huwag kayo basta-basta hawak once na tinry nyo tong power supply. Dapat siguraduhin nyo munang i-discharge yung main filter capacitor after nyong itry itong power supply. So, gamit kayong resistor, ayan, pang discharge dito sa main filter capacitor. So, itap nyo lang sa terminal nitong main filter capacitor, positive, negative. Ngayon, try ulit natin. Ayun, kung papansinin nyo mga boss, ayan, kung papansinin nyo, nasa 2 volts na lang yung pondo nitong main filter capacitor. So, safe na tayong umawak dito sa power supply at maglagay ng 4 wires module. Sa mga baguhan dyan, huwag yung kalimutan yan pag discharge. Ngayon, dahil okay na itong power supply, so itatap na natin itong 4 wires module. So tandaan nyo mga boss, bago kayo maglagay nitong 4 wires, siguraduhin yung dapat meron tayong masukat na voltage sa main filter capacitor. Ngayon mga boss, itong 4 wires na yan, bale modify pa natin yan. Kung titignan nyo itong 4 wires na yan, itong kanyang optocoupler, bale ito yung tinatawag na optocoupler, yung kulitim na yan. Tatanggalin natin mamaya yan. Tapos, after natin matanggal yan, itong kulay dilaw at blue na wire, itatransfer natin dito sa pin number 1 and 2 nitong optocoupler. Itatap natin mamaya dyan. So, gawin ko lang mga boss para may pakita ko sa inyo yung pag-modify natin dito. Ayan mga boss, bale, tapos ko nang ma-modify itong 4 wires module. Ayan, kung titignan nyo, bale, yung optocoupler nitong 4 wires, bale, tinanggal ko. Ayan. Tapos, after natin matanggal yung optocoupler, itong dalawang wire na yan na blue and yellow, kanina dito nakalagay yan sa itaas. So, tinanggal natin dyan. Tapos, tinap natin dito sa pin number 1 and 2 dito sa pan nitong optocoupler or pwesto nitong optocoupler. Sa mga beginners dyan, tignan nyo na lang mabuti itong ating 4 wires. Ayan, kung saan ko tinap tong wire. Pasinin nyo na lang mabuti. Madali lang naman. Ngayon mga boss, after natin ma-modify itong 4 wires, so itatap na natin yan dito sa power supply. Sa pagtap naman, madali lang. Itong kulay black and red na wire, itatap lang natin yan dito sa main filter capacitor. Bale, yan yung kanya main filter capacitor. So, itap ko lang muna mga boss, papakita ko na lang mamaya sa inyo after kung may tap itong 4 wires. So, ayan, bale, tapos na natin may tap yung red and black na wire. So, itong black sa negative nitong main filter capacitor, tapos itong kulay red sa drain nitong regulator or MOSFET. Ngayon, ito naman kulay blue and yellow na wire, itatap natin yan dito sa optocoupler. Kung titignan natin itong power supply na to, bale, tatlo yung kanyang optocoupler, 1, 2, and 3. So, bale, itatap natin yung wire na yan dito, dyan sa optocoupler na yan. Ayan mga boss, so tapos ko nang may tap yung wire na kulay blue at dilaw dito sa optocoupler. Ayan, tignan nyo na lang mabuti sa mga beginners dyan. Yung kulay blue sa bandang kaliwa, yung kulay dilaw naman sa kanan. So, ganyan lang mga boss. Ngayon, after natin may tap yung 4 wires module dito sa power supply na yan, so itatry na natin to. Tignan natin kung meron na ba tayong masukat na 5 volts dito sa output nitong power supply. Bali, ang masusukat lang natin dito ngayon, no, boss, 5 volts. Dapat meron tayong masukat na 5 volts dito, yung kanyang para sa standby. So, yung 12 volts, hindi pa natin masusukat yan hanggat di natin tinap sa mainboard itong power supply na yan. Bali, ang masusukat lang natin dyan, once natin try natin itong power supply na to, ay 5 volts dapat. So, set up ko lang mga boss para matry natin kung meron ba tayong masukat na 5 volts dito after natin may tap itong 4 wires. So, ipesto ko lang. So, ayan, bale, try na natin. Saksak ko lang. So, pasinin nyo itong ating tester. Tignan natin kung meron na ba tayong masukat na output na 5 volts dito sa power supply board na yan. Bale, nakasaksak na itong power cord. So, tignan natin. Ayun. So, kung titignan nyo mga boss, meron na tayong nasukat na 5 volts dito sa output nitong power supply na yan. So, ibig sabihin, good na tong power supply na yan.
So yung 12 volts di pa natin masukat yan. Yun na nga dahil dapat itap na muna natin sa mainboard para mag-switch tong power supply na yan. So ngayon dahil meron na tayo nasukat na 5 volts, bale i-try natin sa TV itong power supply na to. Tignan natin kung mag-on yung TV. So ipesto ko lang mga boss para matry na natin. Ngayon mga boss, after natin may tap tong power supply, ayan, dito sa TV. Kung titignan nyo, ito yung socket wire. Bale, papunta yan sa mainboard. Tapos, yung backlight wire nitong TV, ayan, tinap na rin natin. Ngayon, try na natin to mga boss. Tignan natin kung mag-on ba tong TV at kung magkakaroon ng standby. Ayan, saksak ko lang. So, tignan natin mga boss kung iilaw ba yung kanyang standby. Ayun, kung titignan nyo mga boss, umilaw na tong kanyang standby. Ayan, kung nakikita nyo, kulay red. Ngayon, i-try natin, i-power on tong TV. Tignan natin kung mag-oscillate ba tong TV. At tignan natin kung mag-on ba tong TV. So, power on. Umandar na lang sana. Ayaw yata. Ayun. So, papasinin nyo mga boss, ayan, umilaw na tong backlight. Ngayon, tingnan natin yung kanyang display. Kung meron bang display. Angat ko lang. Sana good na lang tong kanyang LCD. Ayun. So, titignan nyo mga boss, ayan. Meron naman din display. At sa nakikita ko mukhang okay din yung kanyang display. So, okay na to mga boss. Ganun lang kadaling mag-tap ng 4 wires module dito sa mga power supply. Ngayon okay na to, nag-on na. So ipipix ko na lang tong power supply, pati na rin tong kanyang 4 wires para matry pa natin ng isa pang beses tong TV na nakaharap naman tong TV. At para makita talaga natin yung kanyang monitor or display kung wala ba talagang problema. So ipix ko lang tong power supply at 4 wires. Ayan, bale, tapos ka nang may pesto itong power supply. Ganon din tong kanyang 4 wires. Ayan, bale, na-fix na natin yung paglagay. So, dito ko na lang nilagay yung 4 wires module. Ayan. Ngayon, bale, baliktarin ko lang para matry pa natin ng isa pang beses tong TV. Para makita natin yung kanyang display. Ayan mga boss, so wait lang natin. Bale, naka-on na yan. Ayan. So, base sa kanyang display, okay naman yung kanyang LCD. Bale, power supply lang talaga naging problema nitong TV na to. Ayan. So, goods na to mo, boss. Dahil dyan, hanggang dito na lang tong ating video. Sa mga baguhan dyan, sana kahit paano meron kayo natutunan dito sa ating video. Sa mga hindi pa pala na-subscribe, huwag sana kalimutan mag-subscribe at pagpindot na rin notification bell para sa susunod na upload na gagawin natin, ma-notify kayo. Hanggang sa muli, maraming salamat.